Hello minasan, konnichiwa. Ako nga pala si Keles, isang OFW dito sa Japan, na dati nangarap lang na makapunta dito. At ngayon, eto na. Sa mga magtatanong po kung ano ang aking trabaho dito sa Japan, isa po pala akong die casting operator o ang ginagawa po namin ay mga auto parts ng sasakyan. Marami pong parte ng mga sasakyan. At eto nga po pala yung bike na bigay sa amin ng company. Ginagamit po namin 'yan kapag po papasok kami at kapag po mamamalengke kami. Yung layo po pala ng company namin dito sa apartment, nasa 4 minutes lang po ang biyahe. So napakalapit lang po. Puwede naman po siyang lakarin pero mas mainam pa rin na mag-bike para hindi ka po mapagod. At ayan po, eto na nga po pala ang aming company. So sa loob pa po niyan ang aming pong working place. Nasa bandang dulo po kami dahil dun po kami sa tunawan po ng bakal. Dahil summer nga po ngayon, napakainit pa din. Kasama ko nga po pala diyan aking senpai. Yan po yung loob ng aming company. O 'di ba? Parang shelter lang siya. At dito po kailangan naming mag-swipe ng time card namin. Dito po kasi binabase ang aming sweldo. Yan na rin po pala yung pinaka-ID namin. Kailangan po namin mag-time in at saka time out. At dito po kung mapapansin ninyo, hindi ko na tinanggal po yung audio. Sinet up ko po muna yung camera at umalis na po ako para tulungan yung aking senpai sa baba. Yan po yung malaking drum. So ililipat po yan sa may drum na maliit para yakat po sa taas at ibuhos. Nilalagyan po pala yan ng chemical. At kapag nilagyan po yan ng chemical, nagtatalsikan po yan. Dahil summer nga po ngayon, sobrang init na po sa trabaho at higit pa po dinagdag pa po yung init nung panahon. Ganyan po kainit yung trabaho namin. Ganyan po kahirap. So kung mapapansin nyo parang simple lang po pero napakahirap po yan. Ayan na po yung lava. Binubuhos na po sa drum. Masakit po kapag napaso ka, mas masakit pa sa break up nyo. Charot! Ayan po, nagtatalsikan na. So kailangan po yung, pag napuno na po yan, kailangan pong isarado na ginantakip. So, doble ingat lang po ako dyan kasi nga po nagtatalsikan. Puro paso na rin po talaga ako. Pagkatapos ko palang takpan, dali-dali akong tumakbo. Dahil ako po yung maglilinis niyan. Dahil pagkatapos po niyan, kapag ibinaba na po yan sa daisya, lilinisin pa po yung laba na yan. Dahil may mga buo-buo po yung laba. Kailangan po yung tanggalin para hindi po magbara. Gustong lumabas po ng laba, no? Grabe po yung talsik ng laba, no? Kaya doble ingat lang po kami sa trabaho pagka ganyan po. So mamaya po imemekos-mekos ko yan. Dahil kailangan pong tanggalin yung mga bubuong laba. Yan po pala yung akin senpai. Nagpa 5 years na po siya dyan sa Japan. Yung nilagay ko po pala niyan para siyang buhangin na kumakapit po dyan yung lava. Dahil may mga buo-buo nga po yan. Hindi po kasi ubarang ibuhos dun sa isang drum at babara po siya dun. Hindi po ba ang init? Nasa 1000 degree po yan kaya sobrang init po talaga. Ganun po talaga ang buhay, kailangan lang po natin mag-ingat dahil dito po sa abroad. At yan na po yun, pagkatapos kong linisin, ako po pala yung nag-ooperate ng crane. Yan po yung akin senpai. Yan, kahit pagod na po yan, puro kautuan pa rin po yan ginagawa. Yan, lagay na naman po ulit ng chemical. Yan, naghihingi po siya ng sign na lilinisin daw po yung laba. So magtatanghalian na po pala niyan. Kaya ayan po, napasayaw pa siya. At sa sobrang gutom niya nga po pala,
Minadali niyo na yung pagbubuhos kaya tumalsik po dyan yung lava. Buti na lang po nakaiwas din tayo. So lagi po natin tatandaan na kapag po nasa abroad tayo, lagi po tayong mag-iingat. Dahil wala pong mag-aalaga sa atin kundi yung ating sarili lang. Napansin niya na may camera kaya ayan sumilip. Yan, dito pa inaantay ko na lang matapos yung isang drum para ibuhos na po yung mga sumobra at magkakainan na po niyan. Hindi po kasi ako sanay na pinagpapawisan sa likod kaya lagi po akong may beam po sa likod. Simple lang po ang buhay kaya hanggat may opportunity po, go lang po tayo ng go. Try lang po tayo ng try. Huwag po tayong susuko. Kaya kayo po kung may plano po kayong mag-abroad, tuloy lang po. Magtiyaga lang po tayo lagi. Basta lagi po natin tatandaan kapag po nakarating na tayo sa ibang bansa, mag-iingat po tayo. Dahil tayo lang po yung mag-aalaga sa sarili natin. At sa mga magtatanong po sa legit na agency, bisitahin nyo lang po ang page ng Prudential Agency. Diyan po ay wala po kayong babayaran, libre po ang pag-aaral. Ang gagastusin nyo lamang po dyan ay yung medical nyo at yung allowance nyo po sa inyo pong boarding house at pati po yung boarding house po pala ay babayaran ninyo. Isa po kasi ang Prudential sa mga agency na wala pong bayad ang pag-aaral at sagot po ng employer ang lahat na po ng gagastusin ninyo. Kaya po, apply lang po tayo ng apply. Dahil ako po, ganun po aking ginawa. Hindi ko nga po inaasahan na makakarating ako dito dahil late register po ako at naka-4 na interview pa po ako bago po ako makapasa at magkaroon ng employer. Praise God po dahil nakapasa po ako at ngayon po ay nandito po ako ngayon sa Japan. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Sipag lang po at tiyaga ang kailangan. At syempre, magtiwala po tayo sa Lord na may gawa ng lahat. Wala pong imposible para sa Panginoon. Diyan po ay aapoyan ko na dahil yung mga kasamahan ko po ay nauna na sa akin dahil magkakainan na po. Swertihan lang po talaga yung pagtatrabaho dito kung saan ka mapupunta. May madali, may mahirap. Kaya yun lang. At yan po ay uwian na. Ito nga po pala yung mga ginagawa namin. Ayan, mga turbo ng sasakyan po yan. Ayan, yun po yung mga finished product. So marami pa po yan. Ayan po yung isa. Ayan, at andun pa po sa dulo. So ayan po yung mga ginagawa namin. Iba't ibang klase. So yun lang po. At lagi po tayong mag-iingat. Ingat po tayo lagi. God bless po. Bye-bye. Kung nagustuhan mo po yung ganitong video, comment ka naman po. Yun lang.